Mema Showy, tingnan mo to. Kailangan ko mag-audition dito. Malakas na bulalas ni Leah at nagmamadaling lumapit sa kanyang tatay na bading. Ipinakita niya rito ang announcement sa Facebook page ng Gloriam City, ang bayan kung saan sila nakatira. Itinigil ni Mema Showy ang pagtatahi ng bagong gown para sa kanilang boutique shop. Kinuha nito ang cellphone ni Leah. Mahinhin nitong natutup ang bibig nang makita ang announcement. Oh my darling, sasali sa beauty pageant ang unika iha ko. Kailangan ko maghanda. Nagmamadali itong tumayo at tinawag ang isa sa 5 assistant nito sa shop. Melissa, tulungan mo ko maghanda ng mga gagamitin ni Leah. Sasali siya sa beauty pageant. Once in a lifetime opportunity to para maging ganap na dalagang anak ko. Excited nitong anunsyo. Napakamot naman sa batok si Leah. Mema, audition pa lang po, hindi pa ako official candidate. Alam kong papasa ka sa audition, anak. Nagmana kasi sa akin ng kagandahan at kaseksihan mo. Siya, maligo ka na sa taas at gagawin kitang Diyosa sa audition mo. Kilos na, anak. Marahan siyang itinulak ng tatay niya patungo sa hagdan ng 2nd floor, kung saan sa itaas ng boutique shop ang bahay nilang mag-ama. Opo, Mema. Tumakbo paakyat ng hagdan si Leah. Kung excited ang tatay niya, mas excited siya. Hindi naman siya sumasali sa mga ganoong event. Sikat na fashion designer sa bansa ang tatay niya, at siya ang nag-iisa nitong anak na hindi mahilig sa dress. Sasali lang siya sa pageant dahil guest ang crush niyang singer. Oh my God! Makikita ko na sa personal si Justin Bieber. Tumili sa kilig si Leah, pero mabilis din niyang tinakpan ang bibig niya. Walang ideya ang tatay Mema niya na si Justin Bieber ang dahilan kaya sasali siya sa pageant. Hindi rin ito alam na super crush niya ang singer. Nang dumating ang audition ay maswerteng nakapasok bilang official candidate si Leah. Naging abala ang tatay niya sa mga gagamitin sa pageant na magaganap 2 linggo mula ngayon. Pero siya ay lutang pa rin ang isip. Iniisip niya kung ano ang una niyang gagawin kapag nakita niya si Justin Bieber. Yayakapin niya ba to? Kakamayan o hahalikan? Wala sa sarili siyang napatili sa mga pumapasok sa isip niya. Excuse me, miss. Napatingin si Leah sa nagsalita. Nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng itim na sombrero at face mask. Nakasilip ito sa counter kung saan siya nakaupo at nagde-daydream sa crush niyang singer. Yes, ano po yun? Nakangiti niyang tanong. I'm here to pick up the gown received by Maddie Nashra. May reservation card po kayo, sir? Yeah. Ibinigay nito ang card kay Leah. Tinanggap yun ng dalaga at tinignan kung anong gown ang kukunin nito. Ito palang bridal gown for Maddie Nashra. Sandali lang po, sir, kukunin ko lang po. Umupo muna po kayo sa waiting area. Itinuro ni Leah ang nakahanay na upuan sa loob ng shop. Nagtungo naman ang lalaki roon. Sinundan niya ito ng tingin at lihim siyang humanga sa pisikal nitong itsura. Matangkad ito at siguradong malaki ang katawan sa suot na leather jacket. Hindi niya nakikita ang mukha nito pero sigurado siyang gwapo ang lalaki. Siguro siya ang groom ni Maddie Nashra. Bulong ni Leah bago tumayo. Muntikan pa siyang matumba kung hindi siya nakahawak sa gilid ng counter. Nakalimutan niyang nakasuot siya ng 6 inches high heels. Training niya raw yon, sabi ng tatay Mema niya, para daw masanay siyang maglakad ng nakatakong. Rubber shoes palagi ang suot niya kaya nanibago talaga siya. Masakit sa paa at binti ang high heels, pero titiisin niya para makita ang crush niya. Nangangapa siyang naglakad patungo sa reserved gown section ng boutique. Bahagya pa siyang ngumiti sa lalaking customer nang mapansing nakatingin to sa kanya. Malapit lang sa waiting area ang reserved gown section, kaya't kitang-kita ng lalaki ang paghihirap niya sa suot na high heels. Binaliwala na lamang niya ang tingin nito at hinanap sa bridal gown rack ang pangalan ni Maddie Nashra. Kaagad niyang nakita ang kahon ng gown, pero nasa itaas yun ng lalagyan. Ang taas naman ng pinaglagyan ni Mema, tapos iniwan pa nila ako mag-isa sa shop ngayon. Bakit kasi sama-sama silang pumunta sa market? Mahina niyang reklamo. Naghanap si Leah ng upuan na pwede niyang tungtungan, pero wala siyang makita. Nakakahiyaman, pero lumapit siya sa lalaking customer. Sir, okay lang ba kung ipakuha ko sa iyo ang kahon na yon? Yun po kasi ang reserve gown ni Maddie Nashra, hindi ko lang po maabot. Pakiusap niya sa lalaki. Walang salita itong tumayo at dinukuwang ang kahon sa itaas ng lalagyan. Pero hindi rin ito makuha ang kahon. Do you have anything here like ladder? Tanong ng lalaki.
Meron, kaya lang nasa storage room. Okay lang ba kung tulungan mo akong buhatin yon? Pasensya na talaga, nasa market kasi ang mga kasama ko. Hiyang-hiya niyang pakiusap. I don't think I have a choice, miss. Lead the way. Sabi nito na parang naiinis na rin. Pasensya na po talaga, sir. Dito po ang daan papunta sa storage room namin. Pinangunahan ni Lia ang paglalakad, pero muntikan na naman siyang matumba kung hindi siya napahawak sa braso ng lalaki. Tumingin to sa kanya at parang hindi nito nagustuhan ng paghawak niya. Sorry. Kaagad siyang bumitiw sa lalaki at dumistansya. Sa inis niya, hinubad niya ang high heels. Wisit na sapatos to? Bakit ka ba naimbento? Ang sakit mo naman sa paa? Sinipa niya ang sapatos sa isang tabi. Binaliwala niya ang tingin ng lalaki at nakaapak siyang naglakad patungo sa storage room. Magkasunod silang pumasok sa loob ng storage room at hinanap ni Lia ang hagdan. Nakita niya yung nakatumba sa ilalim ng mga patong-patong na manikin at kahon. Aalisin ko lang po mga ito, sir. Nakangiti niyang sabi sa lalaki. Tahimik lang itong nakatayo at parang naiinip na. Isa-isang inalis ni Lia ang mga gamit sa ibabaw ng hagdan. Pero gumuho yun at napunta sa kanya. Sumabog na naman ang inis niya at tuluyang naputol ang pasensya niya. Pinaghahagis niya kung saan-saan ng mga kahon at manikin hanggang maubos yun sa ibabaw ng hagdan. Bumuntong hininga si Lia at nakangiti na ulit siyang tumingin sa lalaki. Sir, ito na po ang hagdan. Pagtulungan na lang po natin buhatin para ilabas. You look exhausted throwing away everything here. I can manage, miss. Mag-isa nitong binuhat ang hagdan palabas ng storage room. Nakaramdam na naman ng hiya si Lia sa customer. Bakit kasi ngayon pa sinubok ang pasensya niya? Kung kailan may ibang tao, hindi niya nakontrol ang inis niya. Likas pa namang mainitin ang ulo niya kapag nasasagad ng kanyang pasensya. Pasensya na po sa abala, sir. Ihahanda ko lang po ang resibo mo. Muli niyang sabi sa lalaki nang makuha na nito ang kahon ng gown. Make it fast. I'm already late with my appointment. Okay po, sir. Tumakbo pabalik sa counter si Lia. Mabilis niyang ginawa ang resibo bago muling tumakbo pabalik sa lalaki. Ito na po, sir. Thank you and please come back again. Kinuha ng lalaki ang resibo at walang salitang lumabas ng shop. Kinuha naman ni Lia ang hagdan para ibalik sa storage room. Pero sa kamalas-malasan ay natumba yun sa paa niya. Aray ko po! Nasasaktan niyang sigaw. Napaupo siya sa sahig at naluluhang tiningnan ang namumula niyang paa. Hindi pa siya nakaka-recover sa sakit, gumanti na agad siya sa hagdan. Pinagsisipa niya yun ng kabila niyang paa. Hindi pa siya nakontento at pinukpok pa niya yun ng high heels niya. Miss! Napahinto si Lia sa ginagawa nang muling narinig ang boses ng lalaking customer. Mabilis niyang itinago sa likuran ng hawak na high heels nang makita itong bumalik sa shop. Tumayo siya at ngumiti sa lalaki kahit sobrang sakit ng paa niya. Yes, sir. May nakalimutan ka po ba? I was thinking if you still need help returning the ladder to the storage room. Oo, sana, sir. Pakitulungan po ako. Baka may dumating po kasing customer na nakaharang to rito. Pasensya na talaga pero lulubusin ko ng pang-aabala sa'yo. Bibigyan na lang kita ng discount sa susunod yung order. Nakangiti pa rin niyang sabi. Pero pakiramdam niya ay nakangiwi na siya habang kumikirot ang paa niya. Kailangan pa rin niyang ipakita sa lalaki ang welcoming at accommodating customer service ng shop nila. Alright, I'll bring this back. Anyway, you don't look fine. Is there something you need help aside from this ladder? Wala na, sir. Okay lang po ako. Maraming salamat. Sandali siyang tiningnan ng lalaki bago nito binuhat ang hagdan pabalik sa storage room. Nakangiti pa rin si Lia hanggang umalis ang lalaki sa shop nila. Nang mapag-isa, pumalahaw ng iyak ang dalaga. Namamagana ang paa niya at problemado siya kung paano makakasali sa beauty pageant nang hindi siya pipilay-pilay rumampa. Dumating ang araw ng pageant. Bumalik na ang dating sigla ni Lia. Nawala na rin sa isip niya ang nakakahiyang pangyayari sa harapan ng lalaking customer. Excited siya ngayon dahil makikita na niya si Justin Bieber. Gumaling na rin ang paa niya at hindi na rin siya natutumba kapag nakasuot ng high heels na sapatos. Lia, darling, swimsuit competition ng unang segment. Bakit ka naman kumain ng marami? Nawala tuloy ang impis ng tiyan mo at nagkaroon ka ng konting umbok dyan. Mukha ka tuloy may baby bumps. Problemadong sabi ng tatay ni Lia.
Mema, paliliitin ko na lang ang tiyan ko kapag rarampa na ako mamaya. Kailangan ko kasi ng lakas ngayon. Pagdadahilan niya. Pero pinaghahandaan talaga niya ang pagkikita nila ni Justin Bieber. Kailangan niya ng energy sa panghaharanan nito mamaya. Kailangan mo talagang gawin yan para makapasok ka sa susunod na segment. Galingan mo nak ha? Huwag mong ipapahiya si Mema. Bring home the bacon, alright? Yes, Mema. Hindi lang Corona ang iuuwi ko, pati si Justin Bieber. Pagbibiro niya. Pero pabiro din siyang pinalo ng makeup brush ng tatay Mema niya. Gaga, engaged na yun sa rumored na showbiz girlfriend niya. Wala naman po siyang confirmation kung totoo ang kumakalat na balita. Ibig sabihin, single pa po siya. No to Justin Bieber, darling. Iba na lang ang iuwi mo. Balita ko may isang hottie sa panel of judges sa final round. Siya na lang ang dalhin mo sa bahay, kahit walang corona basta may jowa. Umingos na lang si Leah. Pinakita niya ang pagtutol sa hotting sinasabi ng tatay niya. Ang gusto niya ay si Justin Bieber lang. Wala nang iba. Ilang sandali lang ay sumalang na ang 20 kandidata sa swimsuit competition at panghuli sa bilang si Leah. Rumampa siya na pigil-pigil ang hininga para hindi lumaki ang tiyan niya. Nairaos niya ang swimsuit competition at nakapasok siya sa top 10. Evening gown na, darling. Ibida mo ang gawa ng Mema mo, ha? Espesyal ang disenyo nito at hindi pa nilalabas sa market. Excited na sabi ng tatay ni Leah habang inaayos nito ang evening gown niya. Malungkot naman si Leah dahil hindi pa lumalabas si Justin Bieber. Mema, anong oras daw ba lalabas si Justin Bieber? Ang alam ko, sa question and answer portion siya lalabas. Kasama siya sa 5 panel of judges na magtatanong sa top 5. Bakit mo tinatanong, anak? Hindi ba siya manghaharana sa mga kandidata, Mema? Sa last part pa yata siya kakanta kapag may champion na. Sandali lang daw si Justin Bieber rito at aalis na rin mamaya patungo sa Barcelona. Hindi ko lang sigurado kung tama ang narinig kong usapan sa labas kanina. Ang dami kasing chismosa rito sa lugar natin at hindi ko alam kung anong totoo sa hindi. Bumuntong hininga si Leah. Kailangan pala niyang makuha ang corona para kantahan siya ng paborito niyang singer. Pangarap niyang makita at kantahan ito, pero hindi niya pinangarap na masungkit ang corona sa beauty pageant. Kailangan lang niyang galingan para sa crush niya. Ito lamang ang oportunidad na meron siya at hindi niya sasayangin na pagkakataong ito. Okay, kaya ko to, kahit masakit na ang mga paa ko. Pagpapalakas loob niyang sabi sa sarili at bahagyang minasahe ang binti niya. Dumating ang oras ng pagrampan ng mga kandidata. Confident na naglakad si Leah na parang hindi niya first time sa beauty pageant. Inirampa niya ang sheet dress na disenyo ng tatay Mema niya. Hapit na hapit yon na nagpapakita sa makurba niyang katawan. Napapalibutan din yon ng makikinang na bato. Para siyang nagliliwanag sa tuwing tatama ang ilaw sa gown niya. Maayos niyang naitawid ang evening gown competition dahil na rin sa dedikasyon niyang makita si Justin Bieber. Pinalad siyang makapasok sa top 5. At kinakabahan na siya nang magpalit ng mga hurado sa huling segment. Para siyang hihimatayin ng isa si Justin Bieber sa mga huradong uupo. Pero hindi pa siya pwedeng himatayin. Kailangan pa niyang manalo para kantahan ni Justin Bieber. Candidates, please take your places. The question and answer portion will now begin. Our judges will ask you their questions and you have 30 seconds to answer. Let's start with our first question. Candidate number 7. Please come forward. Saad ng host. Umabante ang unang kandidata para sa katanungan nito. Nang matapos nitong sumagot ay sunod-sunod na silang umabante at panghuli pa rin sa tatanungin si Leah. Nang hinayang naman ang dalaga dahil nakapagtanong na si Justin Bieber sa isang kandidata. At ang natitira na lamang ay ang negosyanteng hurado. Marahil ito ang tinutukoy na hottie ng tatay niya. Gwapo talaga ito at malakas ang dating. Kung hindi niya crush si Justin, baka ito ang tinilian niya. Good evening, candidate number 20. Bati ng baritono nitong boses. Natigilan ng ibang audience na parang may sarili itong taga-suporta doon. Mukhang sikat sa kababaihan ng negosyanteng hurado. Good evening, sir. Tugon niyang nakangiti. Alright, here's my question for you. Sandali itong tumigil at tinitigan siya. What's your perspective about love at first sight? Is it guaranteed a successful relationship? Why or why not? Kaagad nakaisip ng sagot si Leah at confident siyang nagsalita ng mabilis.
pero nauunawaan. Thank you for that wonderful question, sir. Love at first sight is an interesting one that can have different answers depending on people's experiences. Many people believe that love at first sight is real, while others don't. From my own perspective, love at first sight can be a combination of physical attraction and emotional connection. It is possible for someone to see another person with attractive qualities that trigger the feelings of love. It may be real, but there is no guarantee of a successful relationship. Love is a process that involves growth and learning. It requires effort, commitment, and patience that can bring great joy and fulfillment to the person who's in love. Thank you. Feeling proud si Leah nang ngumiti ang hurado sa kanya kasabay ng sigawan ng mga tao. Kinilig naman siya ng bahagya sa maganda nitong ngiti at hindi siya makatingin ng diretsyo. Pakiramdam niya ay nag-iinit ang mukha niya dahil hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Hindi naman niya namalayan na pangalan niya ang sinambit bilang winner. Nakita na lang niyang tumatalon sa tuwa ang tatay mema niya at ang mga assistant nito sa audience. Namalayan niyang sinusuotan na siya ng sash at pinuputungan ng korona. Congratulations, Miss Katigbak. Saad ng huradong hoti bago ibigay ang pumpon ng bulaklak sa kanya. Tinanggap niya yon at nagpasalamat. Thank you po, sir. Nakangiti niyang sabi. Bumalik ang kilig ni Leah nang umakyat sa stage si Justin Bieber at nagsimulang kumanta. Hindi na niya napigil ang sarili nang hawakan nito ang kamay niya. Sinugod niya ito at niyakap. I love you, Justin Bieber! Sigaw niya. Rinig na rinig ang boses niya dahil sa hawak nitong mikropono. Nawawala na ng balanse si Justin sa pagyakap niya. Kaya't hinihila na siya palayo ng mga huradong hindi pa nakakababa sa stage. Hindi naman siya bumitiw kahit nagmukha na siyang tarsier sa pagkapit sa singer. Wala na rin siyang pakialam kahit masira ang crowning moment niya. Ang mahalaga sa kanya ay mayakap ang crush niya. Matagal na niya itong pinapangarap at nasa harapan na niya ang pangarap na yon. Miss, sandali, matutumba tayo. Sabi ni Justin. Tuluyan ngang natumba si Justin sa entablado. Naramdaman naman ni Leah ang pagpulupot ng matipunong braso sa baywang niya at pag-angat nito sa kanya. Binuhat siya nito para ilayo kay Dustin, pero hinawakan niya ang kamay ng singer. Ganoong eksena ang nakunan ng kamera at kumalat yun sa social media. Kinabukasan, nikalat ang iba't ibang memes ng epic shot sa crowning moment ni Leah. May memes na panalong-panalo raw siya dahil hoti na hurado ang bumuhat sa kanya at hawak pa niya ang kamay ni Justin. Meron din title ng pelikula na Love Triangle at mas marami ang kalokohan ng memes. May video pa sa isang page ng pageantry at viral yun ngayon. Oh my God! Bakit nangyari to? Gusto ko lang naman mayakap ang crush ko eh. Problemado niyang sabi. Marami na rin ang notification at messages sa social media account ni Leah. May nag-offer pa na maging model ng isang brand ng panghugas ng pinggan. At ang nakakainis ay nakatanggap din siya ng offer para maging porn star. Tigilan niyo nga ako! Inis niyang sabi at pinatay ang phone niya. Lumabas si Leah ng silid at bumaba sa shop nila. Naroon ang mema niya at ang mga assistant nito. Tuwang-tuwa ang mga to sa pagkapanalo niya at hindi alintana ang pagiging viral niya. Pabor pa raw yun sa kanila dahil mas dumami ang customers nila. Binuksan na lang ni Leah ang TV sa shop, pero isang malungkot na balita ang bumungad sa kanya. Isang private wedding ni Justin Bieber at nang nababalita nitong non-showbiz girlfriend ang naganap ngayon lamang sa Barcelona. Mga bakla, tingnan yung balita. Si Maddie Nashra pala ang girlfriend ni Justin Bieber at suot niya ang ginawa kong gown. Mas dalong sisikat ang shop natin ngayon. Masayang sabi ng tatay mema ni Leah. Pinipigilan naman niyang umiyak. Magtataka ang mga kasama niya sa shop kapag pumalaho siya ng iyak doon. Ang sakit na kitang kinakasal sa iba ang lalaking hinahangaan niya. Kagabi lang natupad ang matagal na niyang hiling na mayakap ang iniidolong singer. Nang umuwi siya galing sa pageant, nagkaroon siya ng panibagong hiling. Gusto niyang makilala pa ng lubusan si Justin Bieber at hahantong sila sa isang kasal. Pero ngayon, kasal na to sa ibang babae. Wala nang pag-asang matupad ang pangarap niya. Lalabas lang po ako, Mema. Paalam niya sa tatay niya. Sige, mag-iingat ka anak. Kinuha ni Leah ang bisikleta sa garahe ng shop. Gusto niyang ilabas ang sakit na nararamdaman niya. Pero baka mag-viral na naman siya kapag umiiyak habang nagbibisikleta.
Pakiramdam pa naman niya ay may nakasunod na kamera sa kanya. Tumigil na lang siya sa isang sementeryo at pumili ng isang puntod doon. Hindi niya kilala kung sino ang nakalibing doon, pero maganda ang nicho nito at mukhang mayaman noong nabubuhay pa. Pasensya na po kung sino ka man, Sir Sebastian Kane Sr. Basa niya sa lapida nito. Hindi ko po nais gambalain ang pamamahinga mo. Iiyak lang po ako sandali rito. Ilalabas ko lang ang sakit sa puso ko. Paalam niya at pinakawalan ang pinipigilang iyak. Napalahod pa siya sa sobrang pagdadalamhati. Isang lalaki lamang ang pinapangarap niyang makasama habang buhay. At si Justin Bieber yon. Paano na ang pangarap niya kung nagpakasal na to sa iba? Hindi na malaya ni Lian na halos humiga na siya sa lapida ng matandang nakalibing sa puntod. Iyak lang siya ng iyak hanggang marinig niya ang boses sa likuran niya. Sino ang babaeng yan? Bakit ganyan siya umiyak sa puntod ng asawa ko? Siya ba ang kabit ng daddy mo ha, Sebastian? Galit na tanong ng isang ginang. Nahimasmasan si Lia. Pinahid niya ang luha at bumaling sa likuran. Nagulat siya nang makita ang huradong hottie sa pageant kagabi at kasama nito ang galit na ginang. Pasensya na po kung... Naputol ng pagsasalita ni Lia nang hablutin ng ginang ang buhok niya. Walang yaka! Ang kapal na mukha mong mapakita rito. Aray, sandali lang po, magpapaliwanag po ako. Mom, stop it. Hindi siya kabit ni Daddy. Pag-awat ng lalaki sa nanay nito. Hindi? Iiyak ba siya na ganyan kung hindi siya kabit? Halika rito, babae ka. Mas hinila pa nito ang buhok ni Lia. Wala ka na bang suporta at kahit hanggang sa pagkamatay ng asawa ko, hinahabol mo pa rin siya? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka na nahiya. Mom, I said stop it. Hindi siya kabit ni Daddy dahil girlfriend ko siya. Parehong natigilan ang ginang at si Lia. Binitiwan ng ginang ang buhok ng dalaga. What did you say, Sebastian? Tanong ng ginang sa binata. She's my girlfriend, Mom. Narito siya dahil death anniversary ni Daddy. Akala ko hindi siya pupunta ngayon pero salamat at narito siya. Salamat sa pagpunta, mahal. Alam kong alam mo na nagluluksa pa rin ako sa pagkawala ni Daddy. Salamat at narito ka para damayan ako. Napako sa kinatatayuan si Lia nang yakapin siya ni Sebastian. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya. Iniligtas siya nito sa maling akala ng mommy nito. At kung tututol siya sa yakap ng lalaki, baka saktan na naman siya ng ginang. Wala siyang pagpipilian kundi yakapin pabalik si Sebastian. Marahan niyang hinaplos ang likod nito at umarte rin na parang dinadamayan niya ang lalaki. Alam kong hindi madaling tanggapin ang pagkawala ng daddy mo. Pero alam ko rin naman na natiling buhay ang pagmamahal niya sa puso mo. Hindi mo kailangang harapin mag-isang lahat ng sakit sa pagkawala niya. Narito ako para suportahan ka. Hindi ka nag-iisa sa pagluluksa mo. Alam kong kaya mo dahil malaki ang tiwala ko sa'yo. Mahal. Muntikan pang sumablay si Lia sa pagsasabi ng mahal. Mabubuking sana ang taos-puso niyang linya kung hindi niya nasabi yun. Mabuti na kisama ang dila niya at nagmukha silang in love sa isa't isa. Thank you, mahal. Bahagyang humigpit ang yakap nito sa kanya. Epektibo yata ang mga sinabi niya. Hindi mo sinabing may girlfriend ka, Sebastian. Wala man lang kaming ideya na may karelasyon ka pala. Bumitiw sa pagkakayakap kay Lia si Sebastian. Hinawakan nito ang kamay niya bago humarap sa ginang. I'm sorry kung hindi ko siya naipakilala sa'yo, Mommy. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob dahil may asawa ng babaeng nirereto mo sa akin. Malaya na ako sa pinipilit mong kasal. At malaya na rin kami ni Lia para ipakita sa lahat ang relasyon naming dalawa. Wala nang makapipigil pa sa amin. Napipilitang ngumiti si Lia para sang-ayunan ang sinabi ni Sebastian. Sanay naman siya magpakita ng ganoong ngiti dahil sa boutique shop ng tatay niya. Hindi siya pwedeng sumimangot sa harapan ng customer kahit naiinis na siya. Relasyon? Naisingit mo pa rin ang relasyon niyo habang magkasama kayo ni Maddie Nashra? Ibig sabihin pala nun, matagal mo nang niloloko si Maddie? Humigpit ang hawak ni Sebastian sa kamay ni Lia. Sandali siyang tumingin dito at nakita niya ang sakit sa ekspresyon ng lalaki. Hindi lang pala siyang nasasaktan sa nangyaring kasal ni Justin Bieber at Maddie Nashra. Pareho silang nasasaktan ngayon dahil kinasal sa isa't isa ang mga taong mahal nila. Nauunawaan niya kung gagamit ng ibang babae si Sebastian para pagtakpan ng totoo nitong nararamdaman. Maging siya ay pabor sa ganoong paraan. Total, napasok na siya sa ganitong sitwasyon, itutuloy na lang niya at paninindigan.
Tumikim si Leah para makuha ang atensyon ng ginang. Ma'am, mawalang galang na po. Hindi manloloko ang boyfriend ko. Wala po silang relasyon ni Maddie. Kung meron man, edi sana hindi po nagpakasal sa ibang lalaki si Maddie. Ako nga po ang dapat na maghinanakit dito dahil itinago ni Sebastian ang relasyon namin. Mahirap maging shadow girlfriend ng lalaking mahal ko. Araw-araw kong iniisip kung anong ginagawa niya kasama si Maddie. Walang katahimikan ng isip at puso ko. Pero ngayon malaya na kami. Huwag niyo po sanang ipagkait yun sa amin. Pagtatanggol niya kay Sebastian na may kasamang drama. Sana lang ay tama ang mga hinabi niyang kwento dahil wala naman siyang alam tungkol kay Sebastian at Maddie. Then, good luck sa inyo, sabi ng ginang. Nagtaka si Leah sa ekspresyong pinakita ng mommy ni Sebastian. Hindi niya alam kung pabor ito sa kanya o isang hamon ang sinabi nito. Nakisakay na lang siya sa daloy ng mga pangyayari sa harapan ng puntod ni Mr. Kane Sr. Tahimik din siyang nagdasal at may tagang naghintay hanggang matapos ang mag-ina. Ihahatid na kita, Leah. Idadaan ko lang si Mami sa salon. Saad ni Sebastian paglabas nila ng sementeryo. Nauna nang nakasakay ang mommy nito sa kotse. Okay lang ako, dala ko naman ng sasakyan ko. Nakangiti niyang pagtanggi. Tumingin sa paligid si Sebastian. Waring hinahanap ang tinutukoy niyang sasakyan. Itong bisikleta sa likuran ko ang tinutukoy ko, Sebastian. Huwag ka maingay, nakatingin ang mami mo, baka mabuko ka niya. Mahina niyang sabi, pero nakangiti pa rin siya. Pasensya na pala kung sa puntod ng daddy mo ako umiyak. Broken-hearted kasi ako at ayaw kong umiyak sa bahay namin. Baka sabihin ni Mema, feelingera ako kasi wala naman akong boyfriend. Ayaw ko rin naman sakali umiyak at baka magkaroon na naman ako ng memes tulad ng nangyari kagabi sa pageant. Sementeryo na lang ang choice ko at nagkataon na puntod pala yun ng daddy mo. I don't really mind about it, Leah. I have a great feeling with your presence here. You're a blessing in disguise. Anyway, I need to go. Hinihintay na ako ni Mommy. Nice to meet you again, Leah. Same here. Masaya akong makilala ang isang hurado na nagpapanalo sa akin kagabi. Ngumiti si Sebastian. You won because you deserve it. You're a complete package. Beauty and brain with undeniable humor. Natawa naman si Leah nang maalala ang nangyari sa crowning moment niya. Salamat nga pala sa pag-awat mo sa akin kagabi, Sebastian. Kung hindi mo ginawa yon, baka nagahasa ko si Justin Bieber. Hindi sana natuloy ang kasal niya ngayon. Sumigid na naman ang sakit sa puso niya nang maalalang kasal na ang lalaking hinahangaan niya. Wait, did you cry because he's married? Masyado bang halata para itago ko? Matagal ko na kasi siyang crush. Malungkot niyang tugon. Bahagyang nawala ang lungkot sa puso ni Leah nang yakapin siya ni Sebastian. Pakiramdam niya ay komportable na agad sila sa isa't isa. Ganoon yata siguro kapag pareho sila ng pinagdadaanan at naging sandalan ng bawat isa kahit sandali lang. When you get married, si Justin Bieber ang kukunin kong singer para kumanta ng wedding song mo. Pangako ko yan sa'yo bilang bayad sa ginawa mo sa akin ngayon, Leah. Wika nito bago siya pakawalan. Kapag dumating ang araw na yon, hahanapin talaga kita kahit saang lupalop ka pa magpunta. That's a promise, Leah. Napatitig naman si Leah sa nakangiti nitong muka. May pakiramdam siya na hindi ito madalas ngumiti. Ewan niya kung bakit pero iba ang pinapakita ng mga mata ni Sebastian. Parang pinipilit lang nito maging masaya. Pwede ba ulit kitang yakapin bago ako umalis, Leah? Okay, sige. Feeling close na rin naman ako kaya magyakapan na tayo. Natatawa niyang sangayon. Nakangiti siyang niyakap muli ni Sebastian at ginantihan niya rin yon ng mahigpit na yakap. Pakiramdam niya'y kailangan yun ng binata. Aside from my dad, you're the only person who stood up for me. We didn't know each other, but you made me feel I'm not alone. Thank you, Leah. Walang anuman. Sige na, puntahan mo na ang mami mo at baka mainip na sa paghihintay. Tumalima naman ang binata at kumaway pa sa kanya bago tuluyang nagmaneho. Tama ang hinala ni Leah na may pinagdadaanan si Sebastian. At siya ang naging kasangkapan para maramdaman nitong hindi ito nag-iisa. May maidudulot din palang maganda ang pagdadalamhati ng puso niya. Dahil nakatulong siya sa mas malaki ang problema. Pag uwi ni Leah sa bahay, nagulat siya nang makitang nag-aabang ang mga kasama niya sa shop. Tila nakikiramay ang mga ito habang nakatingin sa kanya. Anong meron? Tanong niyang nagtataka. Lumapit ang tatay niya at mahigpit siyang niyakap.
Nauunawaan ko kung bakit namamaga ang mga mata mo, anak. Huwag kang mag-alala, narito lang si Mema. Muling napaiyak si Leah at niyakap din ng tatay niya. Salamat, Mema. Hindi ko alam ang gagawin kung wala ka. Masaya siya't nauunawaan nito ang nararamdaman niyang pagkabigo kahit wala siyang sinasabi rito tungkol kay Justin Bieber. Siya nga pala, anak. Marahan siya nitong inilayo. Nasaan si Hottie? Bakit hindi mo siya kasama? Sino po? Gulat niyang tanong. Ngumiti ang tatay niya at kinuha nito ang cellphone. May larawan siya roon habang kayakap si Sebastian sa may sementeryo at viral na naman yun ngayon. Kasama mo si Hottie, di ba? Dinamayan niya ang pag-iyak mo dahil kumakalat ngayon sa social media ang tungkol sa pagkapanalo mo. Nanalo ka lang daw dahil jowa mo ang isa sa mga horado. Sinabi ko naman sa'yo na hindi mahalaga ang corona, pero dinamdam mo pa rin ang balita. Hindi naman nila mapatunayan na may pandaraya talagang nangyari. Sinisiraan ka lang nila dahil inggit sila sa beauty mo. Huwag mo tong iyakan, anak. Ang mahalaga may jowa ka. Ipakilala mo sa akin si Hottie. Natapik na lang ni Leah ang sariling noo. Akala pa naman niya ay alam nito na umiyak siya dahil kay Justin Bieber. Yun pala, akala nito ay dinamdam niya ang balita na hindi siya deserving manalo. Wala naman siyang pakialam sa corona at kung ano ang isipin ng mga tao sa kanya. Kilala niya ang sarili niya at alam niya ang totoo, kaya hindi siya affected sa balita. Malamang si Sebastian at ibang hurado kagabi ay ganoon din. Alam ng mga ito na walang pandaraya. Mag-iingat na lang siya sa tuwing lalabas ng shop dahil pulutan na siya ngayon sa social media. Isang umaga sa mansyon ng mga Kane, kasalukuyang nag-aagahan ang buong pamilya ni Sebastian. Masayang nag-uusap ang mommy niya, bunsong kapatid na babae at pamilya ng tito niya. Pero tahimik lamang siyang nakikinig. Normal na yun sa kanilang pamilya. Baliwala si Sebastian sa mga ito at tanging daddy lamang niya ang may pakialam sa kanya. Kuya Sebastian, I saw your photo on the internet. You went viral with a girl. Who is she? Tanong ni Penelope, ang bunso at nag-iisa niyang kapatid. Nakapagtataka na isinali siya nito sa usapan. Which photo, Penelope? Tanong ng pinsan niyang si Rimor. Is it the girl who won the pageant last week or the girl in the cemetery? I think they're the same. Pareho lang sila, Kuya Rimor. Questionable ang pagkapanalo ni girl kasi napabalitang girlfriend siya ni Kuya Sebastian. May kapit daw sa hurado kaya nanalo. Kung girlfriend siya ni Sebastian, kailangan nating makilala ang babaeng yun. What do you think, Tita Salmi? Tanong ni Rimor sa mami ni Sebastian. I'm not interested to know her. She's not interesting anyway. Kilalanin niyo siya kung gusto niyo dahil masasayang lang ang oras ko sa kanya. Baliwalang sagot ni Salmi. I want to know your girlfriend, Sebastian. Bring her here. Utos ng kanyang tito. Nakababata itong kapatid ng daddy niya. I'll try, tito. Sagot na lamang niya para matapos na ang usapan. Lumipas ang mga araw. Akala ni Sebastian ay nakalimutan na ng pamilya niya ang tungkol kay Leah. Pero palagi yung pinapaalala ni Penelope at Rimor. May kutob siyang hindi maganda. Pero wala naman siyang pagpipilian kundi pagbigyan ng mga to. Bago sumapit ang tanghali ay nagtungo siya sa shop ni Leah. Minsan na siyang pumunta roon nang makiusap si Maddie na kunin niya ang pinatahi nitong bridal gown. Natanaw agad ni Sebastian si Leah pagbaba niya ng sasakyan. May kinukuha ito sa itaas ng estante at halatang nahihirapan to. Napangiti naman siya nang maalala ang parehong senaryo kung saan napigtas ang pasensya ni Leah at pinipilit pa rin itong ngumiti sa kanya. Natatawa naman siyang naaawa nang pumalaho ito ng iyak pag-alis niya. Dinig na dinig pa rin niya ang boses nito bago siya sumakay sa kotse ng araw na yon. Pumasok si Sebastian sa shop at binati ang dalaga. Hi, Leah. Tumingin to sa kanya at ngumiti rin. Oh, Sebastian, bakit narito ka? May appointment ka ba kay Mema? Ikaw ang sadya ko rito, Leah. Ako? Paano mo naman nalaman ng tirahan ko? Hindi ko naman sinabi sa'yo ang address ko Nagkita na tayo dito bago ka sumali sa pageant. Naalala mo ba yung lalaking kumuha ng bridal gown ni Maddie? Yung nakasuot ng sombrero at face mask na itim tapos inutusan mong kumuha ng hagdan? Ako yun. Talaga? Ikaw pala yun? Bakit kailangan mo pantakpan ng mukha mo? May sumusunod ba sa'yo nun? Wala naman. Kailangan ko lang itago ang pagkakakilanlan ko para kay Maddie. Ngayong kilala na siya bilang asawa ni Justin.
Baka maging issue pa na ibang lalaki ang kumuha sa bridal gown niya bago ang kasal. Ah, ganun ba? Salamat tuloy sa tulong mo ng araw na yun Pasensya na rin sa abala. Yung heels din kasi nakakainis. Pinapractice ko kasi yun isuot noon para sa pageant. Hindi naman talaga ako sanay magsuot ng ganun. Okay lang yun. Kailangan mo ba ulit ng tulong? Nakita ko kasing may kinukuha ka sa taas ng estante. Kailangan mo ba ulit ng hagdan? Hindi na. Titingnan ko lang sana kung anong laman ng kahon na yun. Curious ako kasi ang tagal na niyan dyan. Ano nga palang sadya mo sa akin, Sebastian? Iimbitahin sana kita ng dinner mamaya sa bahay namin. Gusto kong makilala ng pamilya ko. Meet the family na ang peg nyo pero hindi mo pa siya pinapakilala sa akin, Lia. Nabaling ang tingin ni Sebastian sa nagsalita. Nakita niya ang hindi katandaan na lalaki. Hinala niya ito ang ama ni Lia. Lalaking lalaki ito pumorma pero hindi maitatago ang malambot na kilos at pananalita nito. Mema, si Sebastian po pala. Sebastian, siya ang tatay ko. Pakilala ni Lia. Magandang araw po, sir. Kinagagalak mo kitang makilala. Ako po si Sebastian Gain. Formal niyang inilahad ang kamay rito na tinanggap naman ng Ginoo. Nice to meet you, Sebastian. Ako naman si Ador, ang tatay ni Lia. At showy naman kapag nanay niya. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang panganay na anak ni Mr. Kane Sr. At napag-aari niyo ang malaking eskwelahan dito sa Gloriam City. Tama ba ako? Yes, sir. Mema na lang itawag mo sa akin, darling. Boyfriend ka ng anak ko at magiging anak na rin kita. Isang pamilya tayo rito. Masayang ngumiti si Sebastian. Nararamdaman niya agad ang mainit na pagtanggap ng tatay ni Lia, kahit walang katotohanan ang relasyon nila ng dalaga. Mema, hindi po kami magjowa ni Sebastian. Magkaibigan lang po kami at magiging tapat po ako sa'yo. Tinutulungan ko lang siya. Nagpapanggap lang po akong girlfriend niya dahil... Hoy, Mema! Nagsasalita pa ako. Habol ni Lia nang hilahin siya palayo ng tatay nito. Tumatawa naman ang Ginoo at halatang inaasar nito ang dalaga. Nahawa na rin si Sebastian sa kakulitan ng mag-ama at nakisakay na rin sa mga to. Sinasadya niyang hindi pansinin si Lia at nakatuon lamang ang atensyon niya sa ama nito. Pero hindi niya rin natiis ang dalaga. Siya na rin ang kusang sumuko nang pagbantaan siya nitong hindi sasama sa dinner ng pamilya niya. Kinagabihan, magkasama sina Sebastian at Lia patungo sa bahay ng binata. Tulip skirt at bandage crop top na pinatungan ng coat ang suot ni Lia na pinaresa ng 4 inches strap sandals. Sa mga ganitong okasyon talaga nakakainis si Mema. Kakain lang ako ng hapunan kasama ang pamilya mo pero pinagsuot niya ako ng ganito. Inayusan pa niya ako na parang pageant ang pupuntahan ko. Nasaan ang kalayaan kong pumili? Reklamo ni Lia habang naglalakad sila papasok ng bahay. Tumawa naman si Sebastian habang nakahawak ito sa nakaarko niyang siko. Napansin niyang hindi komportable si Lia sa mga kikay na pananamit, pero maayos naman itong nadadala ang kahit anong uri ng damit na isuot nito. Katunayan, bumagay kay Lia ang suot nito. Napakaganda ng dalaga at nakakahanga itong tingnan sa tuwing lalakad na ito. Mukha itong professional na model, confident at malakas ang dating. You look great with your outfit today, Lia. It really brings out your beauty and absolutely, you look stunning. Ay sus, tigilan mo nga ako sa matatamis mong salita, Sebastian. San ba ang kusina nyo? Kanina pa tayo naglalakad pero hindi pa tayo nakakarating sa pupuntahan natin. Dapat siguro may golf cart sa loob ng bahay nyo. Ang lawak kasi masyado. Nakakangalay maglakad. Nagkikita-kita pa ba kayo rito? Naroon ang kusina namin. Sabi niya rito bago ituro ang natatanaw nilang pinto. Salamat naman at baka kaupo na rin ako. Ngumiti lang si Sebastian, pero kaagad bumalik sa seryoso ang mukha niya nang pumasok sila sa dining room. Kompleto ang pamilya niya roon na pawang nakatingin kay Lia. Sa wakas narito na ang special nating bisita. Tumayo si Penelope at lumapit kay Lia. Hi, I'm Penelope, younger sister ni Kuya Sebastian. Inilahad nito ang kamay kay Lia na hindi naman tinanggihan ng dalaga. I'm Lia. Maikli nitong pakilala. Pinakawala ni Penelope ang kamay ni Lia, pero may naiwang man siya sa kamay ng dalaga. Oops, my bad Lia. Hindi ko napansin na may naiwan palang chocolate icing sa kamay ko. Nag-bake kasi ako ng cake for you. So, I hope you don't mind. I don't mind, Penelope. Basta matikman ko ang cake na ginawa mo, okay lang sa akin. Nakangiting sagot ni Lia,
pero nawala naman ang ngiti ni Penelope. Alam ni Sebastian na sinadya yun ng kapatid niya. Akala siguro nito ay magagalit si Leah at mapahiya ang dalaga sa pamilya nila. Sure, ipahahanda ko sa maid mamaya. Saad ni Penelope bago bumalik sa hapagkainan. Marahang inalalayan ni Sebastian si Leah patungo sa hapagkainan. Pinakilala niya rito ang kanyang pamilya. Magiliw nitong binati ang pamilya niya, pero isa man sa mga ito ay hindi bumati pabalik sa dalaga. Nahihiya si Sebastian sa malamig na pakikitungo ng pamilya niya kay Leah. Kabaliktaran yun ng mainit na pagtanggap ng tatay ng dalaga sa kanya. Pakiramdam niya ay nababastos si Leah ng sarili niyang pamilya. Bingi ba ang pamilya mo, Sebastian? Binabati ko sila pero hindi sila namamansin. O baka mahina lang ang boses ko. Sa tingin mo kailangan kong sumigaw? Inosenteng tanong ni Leah nang makaupo sila. Tila binabaliwala lang nito ang halatang pambabaliwala rito ng pamilya niya. Tumikim naman ang uncle ni Sebastian na waring narinig ang sinabi ni Leah, pero hindi ito pinansin ng dalaga. May plema pa yata ang uncle mo. Muling sabi ng dalaga, kaya't mas lalong lumakas ang tikim ng uncle ni Sebastian. Miss Katigbak, please respect our peaceful dinner. Kung may sasabihin ka, mamaya mo na lang sabihin pagkatapos ng hapunan. Hindi tinotolerate rito ang pag-uusap sa harap ng pagkain. Igalang mo ang pagkain at ang pamilya namin. Sabi ng mami ni Sebastian. Okay po ma'am, pasensya na po. Akala ko po kasi hindi niyo ako naririnig. Salamat naman po at nalaman kong normal pala kayo at walang kapansanan. Sabay-sabay na samid ang pamilya ni Sebastian. Lihim namang natatawa ang binata sa sinabi ni Leah. Walang katotohanan ang sinabi ng mami niya. Gusto lang talaga nitong baliwalain ang presensya ni Leah. Pero duda siya kung makakaya nitong tiisin ang matabil na dalaga. Mukhang hindi ito basta-basta masisindak sa inaasta ng pamilya niya. Na ikinakatuwa niya dahil ayaw din niyang aapihin ng mga ito ang dalaga kung sakali man. You really know how to talk, Miss Katigbak? Muling sabi ni Mrs. Salmi. Thank you, ma'am. 2 years old pa lang po ako, magaling na po ako magsalita at hindi na po nakapagtataka kung bihasa na ako ngayon. Matalino tumingin si Salmi kay Leah. Kulang na lamang ay batuhin nito ng utensils ang dalaga sa inis. Lihim namang natuwa si Sebastian. Nakahanap ng katapat ang stepmother niya. Continue your dinner, Salmi. Don't mind her. Mahinahong sabi ng uncle ni Sebastian. Hinawakan pa nito ang kamay ni Salmi at tila nawala sa isip nito na kaharap nito ang asawa. Napansin yun ng tita ni Sebastian at tila napapasong inalis ni Salmi ang kamay ng lalaki. Huwag mo akong hawakan, Christian. Nawalan na ako ng gana kumain. Tumayo si Salmi at pabagsak nitong inilagay sa lamesa ang table napkin sa kandungan nito. Nagdadabog itong lumabas ng dining room. Hindi mo ba siya susundan, Christian? Nawalan ng gana kumain si Salmi. Baka gusto mo siyang dalhan ng pagkain sa salid niya. Total, palagi ka rin nandun tuwing hating gabi. Sarkastiko ang sabi ng asawa ni Christian. Huwag mo akong simulan, Aiza. Nasa harapan tayo ng pagkain kung ano-ano sinasabi mo. Binigsak ni Aiza ang hawak nitong kabiyerto sa plato. Umani yun ng malakas na tunog. Napaigtad pa sa gulat si Leah, pero napayuko na lamang si Sebastian dahil sa inaasal ng pamilya niya. Matagal na niyang alam ang namamagitan sa mami niya at bunsong kapatid ng daddy niya. Alam din niya na ito ang totoong ama ni Penelope, pero pinili niyang manahimik. Stepmom niya lang si Salmi pero itinuturing pa rin niya itong totoong ina at pinahahalagahan niya rin ang pamilya nila kahit may lamat na ito. Matagal na akong nagtitiis, Christian. Hindi ko na kaya ang mga ginagawa mo. Maghiwalay na lang tayo kung patuloy mo akong lolokohin. Nag-walk out din sa hapagkainan si Aiza at lumabas ng dining room. Mom, wait! Habol ni Rimor sa mami nito. Bumuntong hininga si Christian at walang salita rin itong lumabas ng dining room. Naiwan sa hapagkainan sina Sebastian, Leah at Penelope, pero tumayo rin si Penelope. Inaasahan ko pa naman na exciting ang dinner na to, pero lumabas ang drama ng pamilya ko. Next time ko na lang ipatitikim sa'yo ang ginawa kong cake, Leah. Papalitan ko na lang ang flavor para mas ganahan ka. Makahulugan itong sabi bago umalis. Pwede ba tayong kumain kahit wala na sila rito, Sebastian? Tumingin si Sebastian kay Leah at nakita niya ang nakangiti nitong muka. Tila baliwala rito ang nangyaring drama sa pamilya niya. Of course, Leah. Let's eat. Wika niya. Leah, pasensya ka na sa pamilya ko ah. Hiyang-hiya ako sa'yo.
In-invite kita at ginusto nilang makilala ka pero ganito ang ginawa nila. Naglabas pa sila ng drama nila sa harap mo. Okay lang. Lahat naman ng pamilya may kanya-kanyang drama. Saka aware ako na hindi lahat ng tao mapiplease natin. Hanggat wala silang ginagawang masama sa akin, pakikisamahan ko sila ng maayos. Salamat sa pag-unawa, Lia. Napakaswerte ko na nakilala kita. Napakabuti mo. Sus, wala yun. Ikain na lang natin yan. Sayang naman ang mga to. Mukhang di na-appreciate ng family mo. Kaya tayo na lang ang ma-appreciate sa mga biyayang to sa mesa. Masayang sumandok ng pagkain si Lia. Pinaglagay din siya nito sa sarili niyang plato. Nagdasal muna ito bago kumain. Habang siya'y madalang ang ginagawang pagsubo. Mas gusto niyang pagmasdan ang maganang pagkain ni Lia. Kahit papaano ay napapagaan nito ang bigat sa puso niya. Magaan ang presensya nito at tila hindi madaling maapektuhan ng mga bagay-bagay sa paligid. Lalo na kung problema yon. Ayaw mo ba sa mga pagkain, Sebastian? Ang sasarap nito lalo na tong steak. Kakaiba ang lasa. Hindi siya pangkaraniwang natitikman sa mga restaurant. That's our chef's special recipe. Taray, may chef sa bahay. Ang yaman niyo pala, no? Pero bakit hindi ka masaya? Minsan, hindi kayamanan ang nagpapasaya sa isang tao. Katulad ko, mas gusto kong buo at masayang pamilya. Pero wala na si Daddy at hindi na kami mabubuo ulit. May lamat na rin ang relasyon namin ni Mommy dahil nalaman ko yung tungkol sa kanila ni Tito. Hindi niya rin ako pinagkakatiwalaan na makakaya kong pamahalaan ng university ni Dad. Mas may tiwala siya kay Tito kaysa sa akin. Kung ganun, dapat mong ipakita sa Mommy mo at sa lahat ng tao na kaya mo. Malungkot nang umiti si Sebastian. Mahirap gawin ang sinasabi mo, Lia. Minsan ko nang pinahaya ang sarili ko sa harapan ng maraming tao. Hindi ko nakuha ang loob nila na pagkatiwalaan ako bilang bagong presidente ng university. Sa speech ko pa lang, pinagtawanan na nila ako. Really? Dapat sinabi mo, shut up all of you, I'm the boss here. Napatawa naman si Sebastian sa pag-aakalang nagbibiro si Lia. Pero nakita niya ang kaseryosohan sa mukha nito. Ibinaba nito ang hawak na kubyertos at humarap sa kanya. You know what, Sebastian? You're the new school president. You have the power to shut their mouth and make them follow your lead. You're the boss. Wala silang pagpipilian kundi sumunod sa'yo. Kung ayaw nilang sumunod, edi umalis sila. Maraming nangangailangan ng trabaho sa mundo. Mapapalitan mo agad sila. Ang kailangan mo lang gawin ay putulin ng sungay nila. Huwag mong hayaan na suwagin ka nila. Ngumiti si Sebastian kay Lia, pero napansin niyang may butil ng kanin sa gilid ng labi nito. Kinuha niya yon habang ito'y nagsasalita. Kakaibang confidence at fighting spirit mo, Lia. Siguro pinagtagpo talaga tayo ng tadhana dahil kailangan ko ang isang katulad mo. Salamat sa pagpapalakas ng loob ko. Sabi niya habang nananatiling nakadikit ang daliri niya sa gilid ng labi nito. Bahagyang umatras si Lia at muli nitong itinuo ng atensyon sa pagkain. Tama ka. Lalakas talaga ang loob mo kapag kasama ako. Mahahawa ka sa confidence at lakas ng fighting spirit ko. Mana kasi ako kay mema ko. Kaya palagi mo akong samahan, Lia, ha? Sa'yo ako kukuha ng lakas at kapag wala ka, baka manghina ako. Huwag kang aalis sa tabi ko, ha? Malambing niyang sabi. Hindi ako battery, Sebastian. Tigilan mo ako. Saka baka nakakalimutan mo ang tunay na estado natin. Napangiti si Sebastian nang mapansin ang pamumula ng pisngi ni Lia. Buo na ngayon ang loob niya na ipaglaban ang karapatan niya kahit sarili pa niyang pamilya ang makakalaban niya. Tulad ng sinabi ni Lia, kailangan niyang putulin ang sungay ng mga ito para hindi siya subagin. Nang sumunod na buwan ay isang selebrasyon ng ika-60th anniversary ang naganap sa Sebastian International University. Mga bigating personalidad sa lipunan ng imbitado sa pagtitipon, maliban sa mga staff at mag-aaral ng paaralan. At hindi rin mawawala ang grupo ng mga reporter. Magagarang damit at mga nakikislapang mga alahas ang makikitang suot ng mga bisita. Pawang nakangiti ang mga ito na tila aliw na aliw sa kausap. Pinamunuan ni Salmi at Christian ang pag-welcome sa mga bisita at makikita ang kasiyahan sa mukha ng dalawa. Marahil isa sa dahilan ay ang pag-alis ni Aiza sa bansa kasama si Rimor at tuluyan na nitong iniwan si Christian kay Salmi. Si Salmi rin ang nagsalita sa unahan. Nagpasalamat ito sa mga dumalo at hindi rin inaasahan nang bigla nitong tawagin si Sebastian sa unahan. With so many people gathered here today,
It's the perfect time to hear a speech from our newly appointed school president. Sebastian Mason, please join me here. Hindi na paghandaan ni Sebastian ng speech na tinutukoy ng mommy niya, pero pumunta pa rin siya sa unahan. Ang sabi nito bago umalis ng bahay, hindi na niya kailangang magsalita at ito na ang bahala sa lahat. Pero ngayon, mukhang gusto na naman siya nitong ipahiya para mas lalo niyang hindi makuha ang pabor ng mga tao. Good luck, son. Huwag mong ipapahiya ang sarili mo. Baka tuluyang mawala ang lahat sa'yo. Bulong ng madrasta kay Sebastian bago ito bumalik sa upuan. Hindi na lang ito pinansin ng binata at matikas siyang humarap sa mga bisita. Good evening, everyone. Bati niya, pero wala sa kanyang atensyon ng mga bisita at may kani-kanya ang mga itong pinagkakaabalahan. Naghintay sandali si Sebastian para tumahimik ang mga bisita at ituon ang atensyon sa kanya. Pero baliwala siya sa mga ito. Napansin niya ang masayang ngiti ng madrasta niya sa nangyayari. Pero nagulat ang lahat sa malakas na tunog na tila nabasag na baso. Napatingin ang lahat sa direksyon ng ingay at natuon ng spotlight sa tumayong babae. Napangiti si Sebastian nang makita si Leah. Angat na angat ang ganda nito sa suot na long sleeve closed neck mermaid cut dress. Maayos na nakalugay ang kinulot nitong buhok at may katamtaman itong makeup sa muka. Walang ideya ang binata kung bakit naroon ang dalaga dahil hindi niya nasabi ang tungkol sa pagtitipon. Pero lumakas ang loob niya dahil naroon si Leah. I apologize for the interruption, everyone, but I'd like to hear Mr. Sebastian Kane's speech. Could you please refrain from talking and show some respect? Ang gaganda ng mga suot niyo pero wala kayong mga modo. Matapang at confident nitong sabi. Tila napahiya at tinamaan ng mga bisita sa sinabi ni Leah. Umayos ng upo ang mga ito at tahimik na naghihintay sa sasabihin ni Sebastian. Now I have your full attention. Thank you, gorgeous lady in red. Kumindat si Sebastian sa direksyon ni Leah. Nag-thumbs up naman ito at nag-flying kiss pa sa kanya. Parang tumama naman sa puso niya ang flying kiss nito at nagsimulang bumilis ang tibok nun. Aminado siyang humahanga siya sa katangian ni Leah. Pero sa paglipas ng mga araw, alam niyang nahuhulog na siya sa dalaga. Napapadalas din kasi ang pagdalaw niya sa shop ng mga to. At kung minsan ay magkasama silang dumadalaw sa sementeryo. Once again, good evening everyone. May ilang bumati pabalik kay Sebastian bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. Nahawa na siya sa confidence ni Leah at hindi na siya kinakabahan ngayon tulad noong una siyang nagsalita sa harapan ng maraming tao. Makikita na ngayon sa aura niya ang isang leader na dapat sinusunod ng kanyang mga member. Isang totoong presidente ng institusyong pinagkatiwala ng daddy niya sa kanya. To my dearest students, faculties, and staff, I am deeply honored to stand before you today as the new president of the school. This opportunity is a great privilege and responsibility. But I am committed to do everything in my power to ensure that our school remains in a place of excellence and opportunity. I believe that every student deserves the opportunity to succeed and reach their full potential, and I am dedicated to making that a reality. In the days ahead, I will be implementing various programs and improve our services. I will be working to support not only our students, but also our faculties and staff. Their commitment to their job deserves to be rewarded. Nakatanggap ng masigabong palakpakan si Sebastian, kaya sandali siyang huminto sa pagsasalita. Binigyan muna niya ng ilang sandali ang mga ito para magsaya sa anunsyo niya. Maya-maya ay huminto rin ng palakpakan at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Thank you for your support and trust. I look forward in working with all of you to build a brighter future for our school. Pagtatapos niya sa kanyang speech, nakahinga ng maluwag si Sebastian dahil nakatanggap siya ng mainit na palakpakan mula sa mga bisita at empleyado ng school. Napansin pa niyang tumatango-tango habang pumapalakpak ang major investor ng school at waring nakuha niya ngayon ang pabor nito. Samantala, isa si Leah sa malakas na pumapalakpak sa talumpati ni Sebastian. Gusto niyang sumigaw ng, boyfriend ko yan! Pero hindi nga pala siya totoong girlfriend ng binata. Nagkasya na lang siya sa malakas na palakpak. Leah, iha, salamat sa pagsama sa akin dito. Gusto mo bang lumapit kay Mr. Kane Jr.? Ipapakilala kita sa kanya. Sabi ng uncle niya na siyang nagsama sa kanya sa school anniversary. Kilala ko na siya, uncle. Remember, siya ang kasama ko sa viral photo ko online. Mamaya ko na lang siya lalapitan kapag hindi na siya busy. Kakain po muna ako. Okay, sige. Lalapitan ko lang si Mr. Kane. Nang magpaalam ang uncle ni Leah,
Nilantakan naman niya ang pagkain sa kanilang lamesa. Nalinis na rin ng janitor ang binasag niyang baso para kunin ang atensyon ng mga bisita kanina. I didn't know that you're invited, Leah. Tumigil sa pagkain si Leah nang marinig ang boses ni Penelope. Tumayo siya at hinarap ang babae. Nakapaskil ang ngisi sa labi nito habang iniikot ang red wine sa hawak na baso. I'm glad that you're informed now, Penelope. Nakangiti niyang sagot na halatang hindi nito nagustuhan. Una pa lang naaamoy na niya ang pagkadisgusto ng babae sa kanya. Pero hindi siya nagpapaapekto sa mga ganitong klase ng tao. Hindi nga siya nagpaapekto sa naging bashers niya online. Ito pa kayang nag-iisa lang? Kayang-kaya niyang patulan ng pagka-spoiled brat nito. Isama pa nito ang ina nito. Yeah, I am. Alam ko naman na narito ka lang para magpapansin. Tulad ng ginawa mo kanina habang nasa unahan si Kuya Sebastian. Sinasamantala mo bang pagiging viral mo at umaasang sisikat ka? Kung gusto mong mag-artista, mag-audition ka sa mga reality show at huwag kang magkalat dito. Masyado kang pabida, alam mo ba yon? Pasensya na, hindi ko alam yon. Ang alam ko kasi, narito lang ako para suportahan ng boyfriend ko. Sige, maiwan na muna kita. Babatiin ko lang ang boyfriend ko sa maganda niyang talumpati. Puntahan mo na lang ang mami mo. Mukhang high blood na siya sa kuya mo. Hindi kasi pinapansin ng mga bisita ngayon ng nanay mo. Lahat sila nakatuon kay Sebastian. Hinablot ni Penelope ang braso niya at sinaboy sa mukha niya ang wine sa hawak nitong baso. Napasinghap si Leah kasabay ng pagsinghap ng ibang bisita na nakasaksi sa nangyari. Bahagyang bumaling ang ulo niya at natakpan ng buhok ang mukha niya. Para siyang sinampal at gusto niyang gumanti. Pero maraming kamera ang nakatutok sa kanya. Sa halip na patulan si Penelope, pasosyal niyang hinawi ang kanyang buhok bago humarap dito. Parang naging special effect sa maganda niyang mukha ang pagtulo ng red wine. Sigurado siyang nakunan yun ng kamera at kakalat na naman ang larawan niya sa social media. Magsasalita pa lang sana si Leah pero dumagundong na ang boses ni Sebastian sa bulwagan. That was an unacceptable behavior, Penelope. Apologize to Leah, now! Motoridad nitong utos. Lumapit sa tabi niya si Sebastian at otomatikong pumulupot ang matipuno nitong braso sa baywang niya. Ginamit pa nito ang manggas ng suot na Amerikana para alisin ang bahid ng wine sa mukha niya. Sa kilos nito, parang pinapakita nito sa lahat na pag-aari siya ng binata. May kilig naman siyang naramdaman, pero hindi niya maaaring ipakita yun ngayon. Lalo pat namumula sa galit at pagkapahiya si Penelope. Why would I, kuya? Hindi ko naman gagawin yun ng walang dahilan. Siya nga dapat humingi ng sorry sa akin dahil sa mga sinabi niya. Then tell me. Seryosong tumingin si Sebastian sa kapatid. What did she say to make you do what you did to her, Penelope? Natahimik si Penelope, pero sinalo ni Salmi ang napipintong pagkapahiya ng anak. Sebastian, Penelope, hindi ito ang tamang lugar para magtalo kayo sa walang kwentang bagay. Mahiya kayo sa mga bisita. Awat nito sa magkapatid. Pinabalik nito sa kani-kanyang pwesto ang mga bisita bago tumingin kay Leah. At ikaw naman, babae, kung gagawa ka rito ng eksena, umalis ka na. Hindi na mabagay ang utak kalye rito na katulad mo. Umuwi ka na lang sa lugar kung saan ka nababagay. Mahina at may gigil nitong sabi sa dalaga, pero hindi yun nakaligtas sa pandinig ng uncle ni Leah. With all due respect, Mrs. Kane, it's not proper to use those words towards my niece, Leah. She may appear simple but she's richer than you if she wants to. Mr. Morin, paano mo magiging pamangkin ng babaeng yan? Tingnan mo naman ang itsura niya. Kung hindi siya inayusan, mukha siyang basura. Hindi mo dapat dinidikit ang sarili mo sa mga kagaya niya. Isa kang kagalang-galang na personalidad sa lipunan, at ikaw rin ang major stockholder ng university. Bukod doon, isa ka rin sa mga nagbibigay ng scholarship sa mga mag-aaral dito. Napakalayo ng pamumuhay niyong dalawa para maniwala akong pamangkin mo siya. Sinasabi mo bang sinungaling ako, Mrs. Kane? Seryosong tanong ni Mr. Moring. Halatang hindi nito nagustuhan ang panlalait kay Leah. Hindi naman, Mr. Morin. Hindi lang kapanipaniwala ang sinasabi mo. Kung mayaman talaga ang babaeng yan, hindi siya sasali sa pipitsuging beauty contest at hindi siya maninirahan sa maliit na gusali na may boutique shop sa ibaba. Nagsaliksik ka na rin lang tungkol sa pamangkin ko. Bakit hindi mo pa inalam kung sino ang mga magulang niya? Ang tatay niya ay si Ador Katigbak, isang sikat na fashion designer, pero mas piniling magtayo ng simpleng boutique shop kaysa manirahan sa ibang bansa. Ang nanay ni Leah ay ang nag-iisa at panganay kong kapatid na si Olivia Morin. Kilala mo ang kapatid ko, Mrs. Kane. Assistant ka niya nung nabubuhay pa siya.
At alam mo rin na siya ang heredera ng pamilya namin. Pero simpleng buhay ang gusto ni Leah at pinaubaya niya sa akin ang yaman ng nanay niya. Sapat na siguro ang mga sinabi ko para irespeto mo rin ang pamangkin ko. Imposible ang sinasabi mo, Mr. Morin. Namatay si Olivia kasama ang anak niya. Naroon ako ng araw na mga anak siya sa ospital. Hindi makapaniwala ang sabi ni Salmi. Hindi ko obligasyong ipaliwanag sa iyo ang lahat, Mrs. Kane. Huwag mo akong pipilitin na gumawa ng bagay na pagsisisihan mo sa huli. Sana maging aral sa iyo ito, Mrs. Kane. Bawasan mo ang pagiging ambisyosa at matapobre mo. Tandaan mo na binihisan ka rin lang naman ng ama ni Mr. Sebastian kaya magara ang kasuotan mo ngayon. Paalala nito sa natigilang ginang bago bumaling ang tingin kay Leah. Iya, umalis na tayo. Ihahatid na kita sa bahay niyo. Nakakahiyang naranasan mo ang ganitong pagtrato mula sa mababang tao. Pasensya na po sa ginawa ng mami at kapatid ko, sir. Pero ako na lang po maghahatid kay Leah pa uwi. Magalang na sabi ni Sebastian sa Ginoo. Tumingin naman si Mr. Morin kay Sebastian bago ibinalik ang tingin kay Leah. Tila naghihintay ito ng desisyon niya. Si Sebastian na lang po maghahatid sa akin, Uncle. Nakangiti niyang sabi. Bumuntong hininga si Mr. Morin at si Sebastian naman ay binalingan nito ng tingin. Ingatan mo ang pamangkin ko, Mr. Kane. I'm glad na may mabuti kang asal at kahit nakilala mong mahirap si Leah ay tinatrato mo siya ng maayos. Yes, sir. Salamat po sa tiwala. Iingatan ko po si Leah. Maagang umalis sa pagtitipon sina Leah at Sebastian. Tulad ng pangako ni Sebastian kay Mr. Morin, inihatid nito ang dalaga pa uwi. Magiging okay ka lang ba pag uwi mo, Sebastian? Mukhang galit sa iyo ang mami mo dahil sa nangyari kanina. Sobra-sobrang kahihiyang inabot nilang mag-ina. Tanong niya kay Sebastian habang nakatayo sila sa labas ng shop. Don't worry, Leah. I know how to handle my mother. Mag-aalinlangan na siyang gumawa ng hakbang laban sa akin dahil suportado ako ng major investor ng university na uncle mo pala. Bakit nga pala ayaw mong pamahalaan ang naiwang yaman ng mami mo, Leah? Bakit mas pinili mong mamuhay ng simple? Kung hindi mo pala pinahawak sa uncle mo mga ari-arian niyo, baka matagal na tayong nagkakilala. Nakita ko noon kung gaano ka-busy si Mommy, kahit si Mema, dahil sa kani-kanilang career at negosyo. Medyo kakaiba rin ang pamilyang meron ako dahil nakita mo naman na medyo malambot si Mema. Pero lalaking-lalaki siya mag-handle ng pamilya at responsibilidad. Sa tanong mo, yun ay dahil mas gusto ko ang simpleng buhay, Sebastian. Ayaw ka ng komplikadong buhay. Gusto ko ng simple lang pero masaya. Sinuportahan naman ako ni Mema nung nagdesisyon ako na wag hawakan ng mga naiwang yaman ni Mommy. Nauunawaan kita. Kung hindi lang iniwan sa akin ni Daddy ang university, mas pipiliin ko na lang din na malayo kay na Mommy at mamuhay ng simple. Pero kailangan kong tanggapin ang responsibilidad na iniwan ni Daddy. Ayaw ko ring ipagkatiwala ng buo ang negosyo kay na Mommy. Baka hindi ko namamalayan, tanggalan nila ako ng karapatan sa university na pinaghirapan ni Daddy. Tama ka. Magkaiba ang ugali ng pamilya mo sa pamilya ko. Si uncle ko, tunay na mapagkakatiwalaan at may mabuting puso, kaya panatag kami ni Mema na ipagkatiwala sa kanyang yaman ni Mommy, na patuloy namang pinapalago ni uncle. Pero paano pala ang tito mo, Sebastian? Baka siya naman ang magalit sa'yo. Nope, sumusunod lang yun sa utos ng mami ko. Malakas na rin ang loob kong harapin sila kung may plano na naman sila laban sa akin. Tulad ng sabi mo, pinutol ko na ang sungay nila at hindi ako papayag na muling tumubo yun. Sabi mo nga, I'm the boss, di ba? So I will act as their boss. Sa aming lahat, ako lang ang may karapatan sa university kahit sa mansyon ni Daddy. But I chose to remain silent dahil feeling ko kayang-kaya nila akong pagkaisahan. Pero dahil sa'yo, ipaglalaban ko ng lahat ng karapatan ko. I'm so proud of you, Sebastian. Masyado ka kasing mabait sa pamilya mo, pero hindi naman nila na-appreciate yun. Mas matutuwa pa yata sila kapag bumagsak ka. Kaya kailangan mong maging matapang. Gawin mo ang nararapat para bigyan sila ng aral. Ngumiti si Sebastian at bigla na lamang siyang niyakap. Sana totoong girlfriend na lang kita, Leah. Ang saya ko siguro kapag nangyari yun. Ang laki na naitulong mo sa akin. Lumakas ang loob ko dahil sa'yo. Bakit hindi na lang natin totohanin ang lahat? Hindi napigilan ni Leah ang malakas na tibok ng puso niya. Parang nasiyahan yon sa sinabi ni Sebastian. Inaamin niyang napalapit na siya sa binata. Ang bait nito at bonus na lamang ang pagiging gwapo. Family-oriented at palaging ikabubuti ng pamilya ang nasa isip. Nakakahanga ang katangian nito dahil nagagawa pa rin itong pahalagahan ng pamilya kahit kulang na lamang ay itakwil ito ng sariling pamilya.
Wala ka ba talagang girlfriend, Sebastian? Marahan siyang pinakawalan ni Sebastian at nakangiti itong tumingin sa kanya. Nakikita na niya ngayon ang totoong kasiyahan sa mga mata nito. Hindi tulad noong makita niya ito sa sementeryo. Ngumingiti ito noon pero halatang malungkot pa rin. 4 years na akong single at wala akong girlfriend ngayon. Pero kung sasagutin mo ako, meron na. Sagot nito. Ngumisi naman si Lia at hindi nagpatalo sa panunod yun ni Sebastian. Paano kita sasagutin kung hindi ka nandiligaw? Ang hirap naman nun. Hindi ko alam kung gusto ako ng lalaki tapos sasagutin ko na lang bigla. Love needs effort, you know. Alright, then I'll start making an effort tomorrow. Sinabi mo yan, ha? Oo naman, basta bahahayaan mo lang ako. Siyempre naman, boto kaya sa'yo si Mema, kahit si Uncle. So, dagdag points ko na pala yun. Oo, pero galingan mo pa rin. Tandaan mo, boss din ako kaya pwede kong sabihin kay Mema at Uncle na huwag kang iboto para sa akin. Natawa ng malakas ang binata. No worries. Kahit wala akong backer, gagalingan ko para sagutin mo agad ako, Lia. Kinabukasan, nagulat si Lia nang mabungaran si Sebastian sa kusina pagising niya. Nakataas ang manggas ng long sleeve polo nito at napansin niyang nakasabit sa likod ng upuan ng coat nito. Suot din nito ang SpongeBob apron at may hawak pa na sandok. Anong ginagawa mo rito, Sebastian? Good morning, Lia. Saglit itong tumingin sa kanya bago nagpatuloy sa ginagawang pagluluto. I'm doing an effort to get your love. Pinaghahanda kita ng agahan. Gusto mo ba ng kape o tsaa? Maupo ka muna riyan at ipagtitimpla kita. Seryoso ka ba sa ginagawa mo? Of course. I want you to finally be mine, Lia. Susubukan ko ang lahat ng posibleng paraan para mapasagot ka. Napailing na lamang si Lia bago muling bumalik sa silid niya at naligo. Pagbalik niya sa kusina, maayos nang nakalatag sa plato ang tinapay, bacon, hotdog, fried egg at rice. May tsaa rin sa tabi ng plato. Hindi ko alam kung kape o tsaa ang gusto mong inumin sa umaga, Lia. Pero mas maganda kung tsaa ang iinumin mo kaysa kape. Mas maganda to sa kalusugan. Kain ka na. Tsaa talaga ang iniinom ko sa umaga. Salamat dito. Teka, wala ka bang trabaho? Bakit ang aga mo ngayon? Tanong ni Lia bago umupo sa bangkong hinilan ni Sebastian para sa kanila. Meron, diretso na ako sa school pagkagaling rito. Sumabay ka na sa akin kumain, Sebastian. Ang dami nitong niluto mo, oh. Mag-isa lang naman akong kakain. Hindi naman kumakain sa umaga si Mema, tsaa lang sapat na ron. I love that idea. Breakfast with the one I love. Masaya nitong sabi at kaagad dumulog sa hapagkainan. Si Lia na ang kumuha ng platong gagamitin nito. Kumuha na rin siya ng isang pares ng tinidor at kutsara. Pinagsaluhan nilang dalawa ang agahang niluto ni Sebastian. Pinagsilbihan pa rin siya nito sa kanilang agahan na nakakapagpataba sa puso niya. Lalo tuloy siyang nahuhulog sa binata. Nagtuloy-tuloy ang ganoong setup ni Lia at Sebastian sa loob ng 2 buwan. Maagang pupunta ang binata sa bahay ni Lia at ipagluluto ang dalaga ng agahan. Hindi ito nagmimintis kahit isang beses. Pero isang umaga ay nanibago si Lia. Wala si Sebastian sa kusina paggising niya. Mema, dumating po ba si Sebastian? Tanong niya sa tatay niya na nakikigising lamang din. Hindi ko alam, anak. Bakit hindi mo tawagan? Nagmamadaling bumalik sa silid si Lia at kinuha ang phone niya. May message naman siyang natanggap mula kay Sebastian. Can't make it today, Lia. May usapan kami ni Maddie. Babawi ako bukas. Mensahe nito. Nagtipa naman siya ng sagot at sinabi niyang okay lang. Ngunit may selos siyang naramdaman. Alam niyang magkaibigan lang si Sebastian at Maddie. Naikwento na nito yun sa kanya. Kasal na rin si Maddie kay Justin Bieber. Pero ang puso niya hindi mapanatag. Hindi siya pinuntahan ni Sebastian para lamang makipagkita kay Maddie. Hihintayin ko na lang ang tawag niya mamaya. Sabi na lamang niya pero malungkot. Palagi siyang tinatawagan ni Sebastian kahit nasa opisina to. Pero buong araw wala siyang natanggap na tawag mula sa binata. Ano kayang nangyari doon? Nagtataka niyang tanong habang nakahiga sa kama niya. Nakatulugan na niya ang paghihintay sa tawag ni Sebastian at kinabukasan ay wala pa rin itong paramdam. Maghapon siyang tulala at iniisip kung nasaan ang binata. Sa ikatlong araw na walang paramdam si Sebastian, pinuntahan na niya ito sa university. Pero wala roon ang binata. Pinuntahan niya rin ito sa bahay pero sinungitan siya ni Penelope at sinabing wala rin doon si Sebastian.
Kahit masungit to, ramdam niya na kahit papaano ay may respeto na to sa kanya. Siguro dahil nalaman ng mas mayaman pa siya sa mga to. Ganoon naman talaga. Sabi nga ng karamihan, ang respeto ay nakukuha depende sa narating mo sa buhay at estado. Kahit na hindi naman yun dapat ang sukatan. Pero wala naman siyang pakialam sa mga to. Kay Sebastian lamang siya may pakialam. Saan ka ba nagpunta, Sebastian? Pinag-aalala mo ko ah. Sabi niya habang hawak ang cellphone at sinusubukan itong tawagan. Pero recorded voicemail ang palaging sumasagot sa kanya. Bumuntong hininga si Leah at bumalik na lang sa shop. Sinalubong naman siya ng tatay niya pagdating doon. Darling, mag-hi ka sa Facebook Live ko. Hinahanap ka sa akin ng mga followers ko eh. Sabi nito at itinutok sa kanyang kamera. Vlogger ka na ba, Mema? Hindi nak, promotion lang to sa mga dress natin. Pero hinahanap ka nila sa akin. Sige na, mag-hi ka na lang. Pangungulit nito sa kanya. Napipilitang kumuway sa kamera si Leah. Nakita naman niya ang mga nagliliparang puso sa live ng Mema niya at may lumalabas na mabibilis na comment sa screen. Magsalita ka naman na kahit konti lang. Tumitig sa kamera si Leah at naningkit ang mga mata niya. Sebastian Kane Jr., sinasagot na kita. Huwag ka nang magpamisakin dahil mababaliw na ako dito. Kapag hindi ka pa nagpakita o nagparamdam sa akin, hindi na kita papansinin kahit kailan. Manigas ka. Nagulat ang tatay ni Leah sa sinabi niya at kaagad nitong pinutol ang live sa Facebook. Anak, maghintay ka lang. Magpaparamdam din sa'yo si Sebastian. Pambihira ka. Dinaan mo pa sa live ko yung pagtatampo mo sa kanya. Nakakainis kasi, Mema. Ilang araw na siyang walang paramdam. Pa-fall pa ata ang lalaking yun. Angil niya. Open naman siya sa ama sa update ng buhay niya maging sa love life niya. Huwag ka kasing mainipin, anak. May alam ka po ba kung nasan siya, Mema? Wala akong alam, nak. Sagot nito bago ituon ng atensyon sa cellphone. Halatang umiiwas itong pag-usapan ng binata. Kinagabihan, viral na naman ang video clip niya sa live ng tatay niya kanina. May follower nito ang nag-record ng live at nire-upload sa social media. Aba, ang mga feeling vlogger na to, gamit na gamit ang mukha ko sa content nila. Sana lang maipaparating nyo yan kay Sebastian para makabawi naman kayo sa kikitain nyo. Ngit-ngit ni Leah sabay log out sa Facebook. Pabagsak siyang humiga sa kama habang hawak ang phone niya. Hinihintay pa rin niya ang tawag o text mula kay Sebastian nang marinig niya ang pamilyar na awitin sa labas ng bahay nila. Bigla siyang bumangon at halos di pa rin na niya ang pagbaba sa hagdan para lamang makarating sa labas. Hindi na niya pinansin ang paalala ng tatay niyang magdahan-dahan siya sa pagbaba. Excited siya dahil alam niyang si Justin Bieber ang kumakanta. Kahit hindi na niya to crush, kabisado pa rin niya ang boses nito. Oh my God! Boses at kanta ni Justin Bieber yun! Sigaw niya bago buksan ang pintuan sa labas. Natigilan si Leah nang bumungad sa kanya si Sebastian. May hawak itong bulaklak at singsing. Nasa likuran nito ang mag-asawang sina Maddie at Justin Bieber. May hawak na mikropono ang singer at kinakanta nito ang isa sa mga paborito niyang kanta. Naroon pa rin ang paghanga niya sa singer, pero mahal niya ang lalaking may hawak ng bulaklak at singsing. Sebastian? Leah, napanood ko ang viral video clip mo tungkol sa akin. I'm sorry kung 3 araw akong walang paramdam sa'yo. Sumunod lang ako sa payo ni Mema na magpamiss ako sa'yo para sagutin mo na ako. Kapag sinagot mo raw ako, pwede na kitang alokin magpakasal. Kaya narito ako ngayon. Will you marry me, Leah? Tinikis ni Leah ang sarili para pigilang yakapin si Sebastian. Namiss niya ang binata at masaya siyang ligtas to. Willing naman siyang tanggapin ng alok nitong kasal. Pero gusto muna niyang marinig ang paliwanag nito. Sa tingin mo tatanggapin ko yan nang wala kang paliwanag kung anong ginawa mo sa loob ng 3 araw at hindi ka man lang nag-text? Akala ko may masamang nangyari sa'yo. Pinag-alala mo ako, Sebastian. Tapos kasabot mo pala si Mema. Panunumbat niya rito. Nakipagkita ako kay Maddie para humingi ng appointment sa asawa niya. Gusto kong sorpresahin ka kasabay ng pag-aalok ko sa'yo ng kasal, Leah. Tatanggapin mo ba ang proposal ko? Sa halip na sumagot, niyakap niya ito. Pinag-alala mo ako, Sebastian. Sa susunod na gawin mo yon, isusumbong talaga kita sa daddy mo sa kabilang buhay. Sorry na, mahal. Malambing itong sabi na nagpangiti kay Leah. Humiwalay ang dalaga dito. Inilahad niya ang kanang kamay rito. Tinatanggap ko na ang proposal mo, Sebastian. Nakakahiya kasi sa kinuha mong singer kung tatanggi ako. Baka mahal ang talent fee niya.
Pero mahal din naman kita kaya patas lang tayo. Gumastos ka ng mahal at mamahalin naman kita sa paraang alam ko. I love you, Sebastian. Masaya ako na tinanggap mo ko at minahal kahit na nakilala mo ko na simple lang at walang maipagmamalaki. Confident at nakangiti niyang sabi. Kinagat ni Sebastian ang ibaba nitong labi na waring pinipigilan ng kilig. Nakangiti lang si Lia habang sinusuot nito ang singsing sa daliri niya. Siyempre naman, hindi naman ako tumitingin sa estado sa buhay. Mahal din kita, Lia. At tiniis kong 3 araw wag ka lang puntahan. Para na akong mababaliw sa konto ko. Minsan kinakausap ko ng sarili ko kung kaya ko pa ba. Ako rin ang sasagot na hindi na. Pero kailangan ko pang magtiis. Salamat at hindi mo rin ako natiis. Parang kailan lang nang una tayong magkita rito sa shop mo. Ngayon dito rin nangyari ang pagtanggap mo sa proposal ko. Sorry kung hindi ko masyadong napaghandaan ng proposal. Pero makakaasa ka na ikaw ang pinakamagandang bride sa araw ng kasal natin. I love you, mahal. Hinalikan siya ni Sebastian sa noo bago yakapin. Nakita naman ni Lia na nakangiti sa kanila ang mag-asawang Maddie at Justin. Narinig niya rin ang boses ng tatay niya sa likuran niya. Ikakasal na ang unika iha ko. Magagamit na niya ang wedding gown na ginawa ko para sa kanya. Ang tagal na nitong nakatago sa lalagyan. Sa wakas maisusuot na niya. Hinala ni Lia ay yung kahon na nakalagay sa itaas ng estante ang tinutukoy ng tatay niya. Excited na siyang maisuot yon at excited na rin siya sa magiging kasal nila ni Sebastian. 6 na buwan pagkatapos ng proposal, naganap din ang kasal ni Lia at Sebastian. Tila isang prinsesa si Lia sa magarbo at elegante niyang wedding gown. Kumikinang ang mga batong ginamit bilang disenyo. Maayos at maingat na pinagtagpi ang mga beads at lace sa laylayan ng gown. Hindi maikakaila na pinaglaanan ng oras at mahabang panahon ang paggawa ng wedding gown. Halos masakop na yun ang buong aisle habang naglalakad si Lia at mas nakita ang magandang disenyo niyon. Bukod sa wedding gown, agaw pansin din ang kagandahan ni Lia. Bakas ang kasiyahan sa maamong mukha ng dalaga habang papalapit sa malaprinsipe niyang groom. Nakakataas ng emosyon ng unti-unti nilang paglapit sa isa't isa na sinasabayan ng pagkanta ni Justin Bieber. Hindi maiwasang maluha ng mga bisita. Pasimple ring nagpahid ng luha si Sebastian nang tuluyang mahawakan ng kamay ni Lia. It's really happening, mahal. We're getting married and start our own family. I love you, mahal. Madamdamin at puno ng pagmamahal na sabi ni Sebastian. I love you too, mahal. Tulad ng pangako ko, narito lang ako sa tabi mo at susuporta sa'yo. Mahal na mahal kita. Masigabong palakpakan ang natanggap ng dalawa pagkatapos ng kasal. Masayang-masaya ang lahat para sa bago mag-asawa. Hindi lang sina Lia at Sebastian ang masaya, maging ang kani-kanilang pamilya. May bahagyang ngiti sa labi ng stepmother ni Sebastian at makikita rin ang kasiyahan sa kapatid nitong si Penelope. Wala naman doon ang uncle nito dahil kasama na nito ang sariling pamilya sa ibang bansa. Naayos na ang mga gusot sa buhay nila at patuloy silang mamumuhay ng masaya. Tuluyan na ring tumigil ang pagpipiesta sa mga larawan ni Lia. At naging parte na lamang ng alaala ang pagiging viral niya. Nagpatayo sila ng sariling bahay at pinaubayan na lamang ni Sebastian sa madrasta at kapatid ang lumang mansyon ng ama. Kahit okay na ito at ang pamilya nito, mas gusto nilang mamuhay na masaya at puno ng pagmamahalan sa bahay nila. Pero syempre, hindi nila iniwan ang tatay Mema ni Lia. Naging supportive housewife si Lia kay Sebastian. Kapag kailangan nito ng tulong sa university, saka lamang siya tumutulong. Dahil tiwala siya at naniniwala sa angking husay ng kanyang asawa. At mas lalong sumaya ang kanilang pagsasama nang magsilang ng lalaking sanggol si Lia matapos ang 1 taon ng kanilang kasal. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.